For today's video ay ibebenta na nga natin or i-dispose etong isa naming inahin. So ayan, nilalagyan namin ng anak niya para sana lumabas. Kaya lang medyo nahirapan kasi medyo mataas yung pintuan. Kaya naman, ang ginagawa namin is lalagyan sana namin para pampaakit ng anak niya. So ayaw talaga. Kaya nga naman ipinersa na namin itong nilagay namin sa loob yung farrowing pen para persahin na makapasok sa farrowing pen. At ilalabas namin ito papunta doon sa labas. So tulong-tulong kami kasi nga mataas itong pader ng kulungan ng baboy. So kaya dapat marami kayong magbubuhat kasi nga mabigat, ang laki ng baboy na to, tas ang bigat pa ng farrowing pen. So bubuhatin namin, tapos ibababa, tapos ililipat dito papunta sa labas. So ayan, nahirapan kami kasi kahit marami kami kasi nga sobrang bigat nga nitong baboy na to, mga nasa 200 kilos. At isa pa, ito yung inahin na lumabas yung matres. Kung papansin nyo, ayan yung sa likod niya, yung sa ari niya. So ang laki ng nakalawit na matres. So ang binuhat na namin papunta sa taas ng pader ng kulungan. Tapos ibababa nga dito sa lapag. Tapos bubuhatin na naman namin papunta dito sa karosa. Kakarga namin yan sa karosa papunta doon sa plaza sa taas. Kasi nga pagka tinulong-tulungan lang namin to nabuhatin, ang bigat na ito. Kasi mahirap yung daan paakyat. So ayan, ang ginawa namin is ilalagay sa karosa, papahatak sa kalabaw para at least magaan. Tutulungan lang namin na magtulak para naman mas madali. So ayan, bubuhatin ulit namin papunta dito sa kulungan or sa karosa para at least matalian na at madala na. Nakakapanginayang din sana itong inahin na ito na ibenta kasi nga mas marami itong mga anak, no, na 17 nga sana yung anak nito, namatay yung dalawa, 15 yung natitira. So sa sobrang ina niya siguro is lumabas yung kanyang matres. So sayang, pang-apat na anak niya na sana ito. At thankful naman at nabuhay niya naman yung 15 na yan. So ang gagawin ng tiyuhin ko dyan is bibila ng gatas para masustentuhan itong pangailangan niya ng mga anak niya. So ito nga, kung mapapansin niyo nakalawit, no, yung matres niya, tas duguan. So ayan, sa sobrang pagpepersa niya lalong tumatagas yung dugo. And tinutulong-tulungan namin na ahon, tulak para hindi mahirapan itong kalabaw. At yun nga, mahirap yung daan. Kaya naman inaalalayan namin kasi tumatagilid. May mga tendency pa na parang tataob. So tulad nito, mahirap kasi masikip yung itong daanan. So ayun, nakakapanginayang man na ibenta ito, but then sayang din pagka mamatay pa. So kaya hinanapan namin ng buyer para ibenta na lang sa mas medyo murang presyo. So yun nga, at medyo malapit na nga kami dito sa plaza. At ayun, nakaabang na doon yung tangkal-tangkal, kumbaga yung kargahan nito. At sumagi pa nga sa ugat ng puno. So kaya nahirapan kami kasi mabigat itong karosa at yung baboy at yung farrowing pen. So pinapersa namin para at least mabalik sa normal yung takbo na yung lakad ng kalabaw kasi nga tumatagilid. So dito sa part na to nahirapan din kami kasi nga maraming mga kahoy-kahoy at yung daanan tagilid. So ang ginagawa namin, tinutulong-tulungan din namin na persahin para at least naman itong yung tuloy-tuloy yung paglakad ng kalabaw. So kaya tumatagilid kasi ang bigat, tapos ang daanan mahirap. So kaya ganun
pinapersa namin talaga. And thankfully, dahil kahit papano naman is nakakalusot din kami sa daanan na yan. So yan, sa likod na to ng simbahan, and andyan na yung aming tangkal-tangkal na motor nakakargahan netong baboy na to. So kawawa din itong ating inahin, but then wala tayong magagawa. Yun na lang yung ating pwedeng gawin para ibenta, para mapakinabangan natin itong ang baboy na to, no? So again, maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Nanay dong.